Dinurog ng isang sampal ang mundo ni Hale habang nagtatawanan si Okoro at ang kabit nito sa sarili nilang kama. Palamunin, walang kwenta. Singhal ng asawang minsan niyang sinamba. Ngunit sa pagbagsak niya, isang makapangyarihang estranghero ang umalalay. Hawak ang ninakaw niyang kwintas. Tapos na ang pagiging martir. Ang basurang itinapon nila ay babalik bilang diamanteng dudurog sa kanilang pagkatao. Magsisimula na ba ang pambayad utang? Huwag mong isipin ang babaeng iyon, Em. Isang palamunin lang siya na kinuha ko mula sa hirap para gawing katulong sa bahay na ito. Utang na loob niya sa akin na binigyan ko siya ng dangal at apelyidong magagamit niya. Ang boses ni Okoro ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa siwang ng pinto ng kanilang silid. Dumarating sa pandinig ni Hale habang siya ay nakaupo sa madilim na sulok ng kusina. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila mga talim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Habang naririnig ang malanding hagik-gik ng babae sa kabilang linya ng telepono, ang mga kamay ni Hale ay abala sa maingat na pagtatahi ng natanggal na butones ng mamahaling polo shirt ni Okoro. Ang telang hawak niya ay marangya, kabaligtaran ng kanyang suot. Na lumang duster, nakupas na ang kulay at may ilang tahi na rin sa laylayan. Isang malalim na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya sumigaw. Ang tanging ingay na maririnig sa paligid ay ang mahinang paghila ng sinulid sa tela. Isang paulit-ulit at malungkot na ritmo na tila sumasabay sa mabagal na pagdurog ng kanyang puso. Nang muling tumawa si Okoro sa loob ng silid, nanginig ang mga daliri ni Hale. Ang dulo ng matulis na karayom ay lumaing sa kanyang balat. Bumaon ito sa kanyang hintuturo. Hanggang sa sumibol ang isang butil ng matingkad na pulang dugo. Hindi siya gumalaw. Pinanood niya ang dugo habang dahan-dahan itong pumatak at humalo sa puting tela ng polo ni Okoro, isang mantsa ng sakripisyo na kailanman ay hindi nito mapapansin. Diyos ko, hanggang kailan? Ang tanging bulong ng kanyang isip. Ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng isang malaking bato. Ginagawang mahirap ang bawat paghinga. Ang kanyang mga mata, na pagod na sa maghapong gawaing bahay, ay nagsisimulang manlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay biglang naputol nang marinig niya ang mabibigat na hakbang na nagmumula sa hagdan. Ang pintuan ng kusina ay bumukas ng malakas. Tumama ang hawakan nito sa pader na naglikha ng isang nakabibinging tunog sa gitna ng kapayapaan. Pumasok si Doña Carmen, ang kanyang biyenan, na may suot na silk na pantulog at mukhang galit na parang isang bagyong paparating. Hindi nito tiningnan ang sugat sa daliri ni Hale. Sa halip, direkta itong nagtungo sa ilalim ng lababo at marahas na hinila ang isang lumang lata ng biskwit na nakatago sa likod ng mga sabon. Dito mo pala itinatago ang mga ninanakaw mo sa anak ko. Singhal ni Doña Carmen habang inuuga ang lata, kung saan maririnig ang kalansing ng mga barya at ilang gusot na perang papel sa loob. Palamunin ka na nga. May kapal pa ng mukha ang loob mong magtago ng pera para sa sarili mo. Napakawalang hiya mong babae ka. Mama, hindi po yan galing kay Okoro. Ang nanginginig na sagot ni Hale habang pilit na tumatayo kahit nanghihina ang kanyang mga tuhod. Inilagay niya ang kanyang palad sa kanyang tiyan, isang protektadong kilos na hindi napansin ng matanda. Pinagpaguran ko po iyan sa paglalabas sa gabi para sa ibang kapitbahay. Para po iyan sa pangangailangan ng magiging apo ninyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Apo, huwag mong gamitin ang batang yan para pagkaitan kami. Ang bawat sentimo na pumapasok sa pamamahay na ito ay pag-aari ng anak ko dahil siya ang bumubuhay sa iyo. Ikaw ay isang pulubi na pinulot lang namin, Hailey. Huwag mong kalilimutan yan. Nagkaroon ng agawan sa pagitan ng dalawa. Pilit na binabawi ni Hale ang lata, hindi para sa pera,
kundi para sa dignidad na kinakatawan nito. Ngunit sa isang marahas na pagtulak ni Doña Carmen, nawalan ng balanse si Hale. Ang kanyang mga paa ay nadulas sa madulas na sahig ng kusina. Ang lata ay tumalsik, nagkakalat ng mga barya sa bawat sulok ng silid, habang ang katawan ni Hale ay bumagsak ng malakas. Ang kanyang balakang ang unang tumama sa matigas na semento. Katahimikan, isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa kusina. Nanatiling nakatayo si Doña Carmen, hinihingal, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik sa galit. Ngunit ang galit na yon ay dahan-dahang napalitan ng pagkagulat nang mapansin niya ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Hale. Ang mukha ng kanyang manugang ay naging kasing puti ng papel. Ang mga labi ay nanginig sa matinding takot. Naramdaman ni Hale ang isang kakaibang init na dumadaloy mula sa kanyang ibaba. Isang malapot at maligamgam na likido na unti-unting bumabasa sa kanyang duster. Ang sakit na naramdaman niya sa kanyang balakang ay mabilis na napalitan ng isang matalas at pumipintig na hapdi sa kanyang sinapupunan na tila may isang kamay na pilit na binubunot ang kanyang puso mula sa loob. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin. Sa gitna ng puting tiles ng sahig, isang matingkad na pulang mantsa ang unti-unting kumakalat. Parang isang bulaklak ng kamatayan na bumubuka sa gitna ng kadiliman. Diyos ko! Ang anak ko! Ang tanging namuong salita sa kanyang isipan, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kuko ay kumakalo sa semento sa gitna ng paghihirap. Ang mga barya na kanyang pinaghirapan ay nakakalat sa paligid niya. Mga piraso ng metal na walang halaga sa harap ng buhay na unti-unting nawawala sa kanya. Tumalikod si Doña Carmen, bit-bit ang lata na may natitira pang ilang barya at naglakad palayo na tila walang nangyari. Iniwan ang manugang na duguang nakahandusay. Habang ang paningin ni Hale ay nagsisimulang magdilim, ang huling bagay na kanyang narinig ay ang mahimbing na hilik ni Okoro mula sa itaas at ang isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang naghihingalong kamalayan. Ito ba ang halaga ng aking pag-ibig at sakripisyo? Isang mantsa ng dugo sa malamig na sahig ng mga taong hindi kailanman ako itinuring na tao? Ang amoy ng gamot at ang matinding lamig sa loob ng maputing silid ng ospital ay tila nagpapatigas sa bawat hininga ni Hale. Nakahiga siya sa matigas na kama. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa kisame na tila walang katapusan ng puti. Habang ang bawat tibok ng kagamitan sa kanyang tabi ay nagbibigay ng isang tuyot at mekanikal na tunog na sumasabay sa mabagal na pagdaloy ng oras. Ramdam niya ang kawalan sa loob ng kanyang katawan. Isang uri ng katahimikan sa kanyang sinapupunan na mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na naranasan niya. Bumukas ang pinto ng walang anumang pasabi. Pumasok si Okoro na may dalang pagmamadali at bakas ng inis sa kanyang mukha. Hindi siya lumapit upang hawakan ang kamay ng asawa o itanong kung maayos ba ang lagay nito. Nanatili siyang nakatayo sa dulo ng kama, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang tinitingnan si Hale na parang isang problemang kailangang bayaran. Hale, ano ba naman itong nangyari? You should have been more careful. Alam mo namang busy ako sa office, tapos heto ka, nakahiga at nagdudulot ng abala. Nakakahiya sa mga kapitbahay na nakakita sa iyo na isinasakay sa ambulansya. Isipin mo na lang ang sasabihin nila na hindi kita kayang alagaan. Ang boses ni Okoro ay puno ng panunumbat. Walang bahid ng pag-aalala para sa asawang halos mamatay sa sakit. Hindi sumagot si Hale. Ang kanyang mga labi ay tuyot at ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng buhangin. Nais niyang sabihing ang kanyang ina ang nagtulak sa kanya na ang perang pinaghirapan niya ay kinuha nito, ngunit ang bawat salita ay tila nalulunod sa kanyang sariling hapis. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa mapuputing kumot
hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Isang piping saksi sa kanyang pighati. Pumasok ang doktor. Ang mga mata nito ay puno ng simpatya na hindi kayang ibigay ng kanyang sariling asawa. Pagkatapos ng maikling pagsusuri, dahan-dahang nagsalita ang doktor. "I'm sorry, Hale. We did everything we could but you lost the baby. Your body was too weak and the trauma was too much." Ang mga salitang iyon ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa puso ni Hale. Ang mundo sa kanyang paligid ay biglang tumigil. Naramdaman niya ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumuhit mula sa gilid ng kanyang mata patungo sa kanyang unan. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang mayanig sa bawat pigil na hikbi. Isang pag-iyak na walang boses, ngunit pumupunit sa katahimikan ng silid. Ngunit bago pa man niya maproseso ang sariling sakit, pumasok si Doña Carmen, na natiling matigas ang ekspresyon ng matanda habang lumalapit sa kama ni Hale. Itinaas niya ang kanyang kamay, bahagyang nakaturo sa nanginginig na babae. "Hale! Napakabigat ng nangyari," malamig niyang wika. "Kung naging mas bukas ka sana sa amin noon, baka naiwasan pa ito. Masyado kang naging matigas. At ngayon, lahat tayo ay nagdurusa." Napatigil siya sandali bago muling nagsalita. Mas mababa ang tinig ngunit puno pa rin ng sisi. "Hindi madali tanggapin ang lahat ng ito, pero sana maintindihan mo kung gaano kalaki ang epekto ng mga desisyon natin sa buong pamilya." Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang latigo na humahagupit sa kanyang sugatang kaluluwa. Tiningnan ni Hale si Okoro. Umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang kanyang asawa ay tumalikod lamang at nagsimulang magtipa sa kanyang telepono. "Sige na ma, hayaan mo na yan. Gastos lang ang dinala niyan dito." Ang walang kuryenteng sagot ni Okoro. Nang umalis ang dalawa upang ayusin ang mga papel sa labas, naiwan si Hale sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Sa dilim ng gabi, narinig niya ang boses ni Okoro mula sa hallway. Ang boses nito ay naging malambing at puno ng tawa habang kausap ang babae sa telepono. "Don't worry. May bibili tayo ng bagong bag bukas. Malapit na akong matapos dito sa istorbo kong asawa." Dahan-dahang bumangon si Hale mula sa kanyang pagkakahiga. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng matalas na kirot sa kanyang katawan, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matimbang. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dahan-dahan niyang inayos ang puting kumot sa kanyang kama. Itinupin niya ang mga dulo nito ng may matinding pag-iingat. Ang kanyang mga kamay ay tila nagbabalot ng isang sanggol na hindi na kailanman iiyak o diringgin ang kanyang mga awit. Isang huling yakap sa anino ng kanyang pangarap. Bago siya lumisan, hinawakan niya ang kanyang leeg. Hinahanap ang tanging alaala ng kanyang tunay na ina. Ngunit ang kanyang balat ay malamig at walang laman. Ang kanyang kwintas, ang gintong bituin na tanging nagpapaalala sa kanya na siya ay minahal noon, ay wala na. Alam niya, sa kailaliman ng kanyang pagkatao, na kinuha na rin nila ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Hale. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha. Ang mga ito ay naging kasing tigas ng bato. Isinuot niya ang kanyang lumang damit. Ang bawat butones ay tila isang sumpa sa kanyang dating buhay. Nang walang paalam, nang walang kahit isang sulyap sa pamilyang pumatay sa kanyang kaluluwa, lumakad siya patungo sa pintuan ng ospital. Lumabas si Hale sa kalsada, kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa tuyot na semento. Ang lamig ng gabi ay humahalik sa kanyang mukha, ngunit hindi na siya nanginginig. Habang naglalakad siya palayo sa puting gusali, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbaon sa kanyang nakaraan. Ngunit sa gitna ng dilim, isang tanong ang nananatiling nakasabit sa kanyang isipan. Kung wala na ang aking anak at wala na ang aking alaala, sino pa ba ako sa mundong ito na walang ibinigay sa akin kundi sakit? Ang bawat hakbang ni Hale pabalik sa bahay na minsan niyang itinuring na kanlungan ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog.
Ang katawan niya ay nanghihina pa rin mula sa ospital. Ang kanyang sinapupunan ay tila isang malaking sugat na hindi pa humihilom, ngunit ang mas matindi ay ang bigat sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa pintuan, hindi yakap o pag-aalala ang sumalubong sa kanya. Sa halip, ang bumungad sa kanya ay ang tanawin ni Doña Carmen na nakaupo sa hapagkainan, abala sa pagbibilang ng mga perang papel at mga barya na nakalatag sa ibabaw ng mesa. Sa gitna ng mga pera, nakita ni Hale ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang gintong kwintas na may pendant na bituin, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan, ay nakahandusay doon na tila isang basura. Naramdaman ni Hale ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa matinding pait na namumuo sa kanyang kalooban. "Mama, bakit nasa inyo ang kwintas ko?" Ang boses ni Hale ay mahina, ngunit may halong panginginig. "Iyan na lang ang natitira sa akin. Bakit niyo kinuha?" Hindi man lang nagangat ng tingin si Doña Carmen. Ipinagpatuloy nito ang pagbilang. Ang tunog ng pag-iskis ng mga papel sa mesa ay tila humihiwa sa katahimikan. "Hale, huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Pinantustos ko ang kwintas na ito para sa mga bayarin sa ospital. Napakamahal ng pagpapakonfine mo at wala kaming ibang pagkukunan dahil hindi ka naman nagtatrabaho. Utang na loob mo pa sa amin na hindi ka namin hinayaang mabulok sa kalsada. Pero mama, pera ko ang kinuha niyo bago niyo ako itulak." Ang sagot ni Hale, ang kanyang boses ay nagsisimulang tumaas sa gitna ng desperasyon. "At ang kwintas na ito, hindi ito sapat para sa lahat ng sakripisyong ibinigay ko sa pamilyang ito sa loob ng maraming taon." Eksaktong pumasok si Okoro mula sa labas. Bitbit ang amoy ng alak at ang malamig na hangin ng gabi. Hindi man lang siya tumingin sa maputlang mukha ng asawa. Sa halip, ang kanyang paningin ay nakatuon sa sahig na may ilang bakas ng putik. "Hal, bakit nakatayo ka lang dyan? Ang dumi ng bahay. Maglinis ka na lang kaysa nakikipagtalo ka kay mama. You should be grateful na pinayagan ka pa naming bumalik dito pagkatapos mong mawalan ng anak dahil sa kapabayaan mo." Doon ay tila may naputol sa loob ni Hale. Ang lahat ng pasensya, ang lahat ng pagtitiis na itinanim niya sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging nakayuko, ay naging kasing tigas ng bakal. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Okoro. Isang tingin na puno ng kamalayan na kailanman ay hindi nito nakita sa kanya. "Hindi utang na loob ang tawag sa pag-alipin niyo sa akin, Okoro." Ang boses ni Hale ay naging malamig at matatag, tila isang hanging galing sa hilaga. "Sa loob ng maraming taon, ibinigay ko ang lahat. Ang lakas ko, ang oras ko, at ang pagmamahal ko sa pamilyang ito. Ngunit ang tanging ibinigay niyo sa akin ay pananakit, paghamak, at ngayon, ninakawan niyo pa ako ng huling alaala ko. It's not gratitude. It's abuse." At tapos na ako sa larong ito. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Okoro. Lumapit siya kay Hale. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. "Tapos ka na. At saan ka pupunta, Hale? Wala kang pamilya, wala kang pera, at wala kang alam gawin, kundi ang magsilbi sa amin. Mamamatay ka sa gutom, sa kalsada, sa loob lang ng isang araw. Sige, subukan mong umalis. Tingnan natin kung sino ang luluhod pabalik dito para humingi ng kanin." Hindi na sumagot si Hale. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, hinubad niya ang gintong singsing ng kanilang kasal. Ang singsing na ito na dati ay sumasagisag sa kanyang pangarap, ngayon ay tila isang kadena na kailangang lagutin. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng mga perang ninakaw sa kanya. Ang gintong singsing ay dahan-dahang umiikot sa ibabaw ng matigas na kahoy bago tuluyang huminto. Isang tunog ng pagtatapos sa kanilang huwad na sumpa. Mas mabuti nang mamatay sa gutom na may dangal
kaysa mamatay sa busog ngunit isang alipin. Ang huling hirit ni Hale. Naglakad siya patungo sa kanilang silid at kumuha ng isang lumang plastic na bag. Inilagay niya ang 2 piraso ng lumang damit at isang maliit na bote ng tubig. Wala siyang dalang pera, wala siyang dalang sapatos na maayos, ngunit ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila nagpapagaan sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya lumingon nang maririnig niya ang mga sigaw ng panglalait ni Doña Carmen at ang tawa ng pangungutya ni Okoro mula sa loob ng bahay. Paglabas niya, ang dilim ng madaling araw ay sumalubong sa kanya. Nakatayo si Hale sa gitna ng malawak na kalsada kung saan ang mga ilaw ng poste ay nagbibigay ng isang madilaw at malungkot na liwanag. Ang hangin ay humahalik sa kanyang mga braso, nagdadala ng ginaw na tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalungkutan. Walang sasakyan, walang tao, at walang kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang sikmura, isang paalala na hindi pa siya kumakain ng maayos mula noong nakaraang araw. Ang kanyang mga tuhod ay nagsisimulang manginig at ang kanyang paningin ay paminsan-minsang lumalabo. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at kawalan ng katiyakan, may isang bagay na ngayon lang niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ito ang tunog ng sarili niyang hininga na hindi na nakasakal sa takot. Habang naglalakad siya sa gitna ng kalsada, ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Huminto siya sa gitna ng isang malaking intersection. Ang kalsada patungo sa kaliwa ay madilim at ang kalsada sa kanan ay tila walang katapusan. Saan nga ba pupunta ang isang taong itinapon ng mundong kanyang pinagsilbihan? Kung bukas ay hindi na siya magising, mayroon bang makakaalam na minsan ay may isang babaeng nagngangalang Hale na nagtangkang lumaban sa tadhana? Ang bawat hakbang ni Hale sa ilalim ng unti-unting nagliliwanag na kalangitan ay tila isang pakikipagtuos sa sarili niyang katawan. Ang lamig ng madaling araw ay nanunuot sa kanyang manipis na damit at ang kanyang sikmura ay humihingi ng atensyon sa paraang nagdudulot ng matalas na hapdi. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang tuyot na hangin sa kanyang lalamunan. Ngunit sa kabila ng panghihina, ang kanyang isipan ay nananatiling gising. Pilit na humahanap ng dahilan upang huwag tuluyang bumagsak sa gilid ng kalsada. Natagpuan niya ang sarili sa tapat ng isang maliit na karinderya na nagsisimula pa lamang magbukas. Ang bango ng bagong saing na kanin at ang usok mula sa mainit na sabaw ay tila isang malupit na paalala ng kanyang gutom. Tumayo siya sa gilid, nag-aalinlangan, habang pinapanood ang isang matandang babae, si Aling Nena, na abala sa pag-aayos ng mga upuan. Ang bawat paggalaw ng matanda ay may kasamang mabigat na buntong hininga. Bakas ang pagod sa mga balikat nito. Mawalang galang na po. Ang nanginginig na boses ni Hale ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga sasakyang nagsisimulang dumaan. Baka po kailangan nyo ng makakatulong? Kahit pagkain lang po ang kabayaran, lalabhan ko po lahat ng basahan nyo at pakikintabin ko ang bawat sulok ng inyong tindahan. Tumingin si Aling Nena kay Hale. Nakita nito ang maputlang muka, ang mga matang puno ng pait, ngunit may determinasyon, at ang mga kamay na kahit nanginginig ay handang kumilos. Sa halip na itaboy, itinuro ng matanda ang isang tumpok ng mga maruruming pinggan sa likod. Sige, simulan mo na riyan. Pagkatapos, kakain tayo. Ang bawat kuskos ni Hale sa mga porselana sa loob ng palanggana ay tila isang panalangin. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay ay nagbibigay ng pansamantalang ginhawa sa kanyang mga sugatang daliri. Hindi siya nagreklamo kahit na sumasakit ang kanyang likod at ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. Para sa kanya, ang bawat malinis na plato ay isang maliit na hakbang palayo sa impyernong kanyang iniwan. Habang ang araw ay tumataas, pumasok ang isang lalaki sa karinderya. Nakasuot ito ng isang simpleng asul na polo
Malinis ang hitsura at may dalang isang itim na folder. Siya si Mateo. Ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng isang kakaibang katahimikan sa gitna ng magulong kalsada. Umupo siya sa isang sulok, kumuha ng panulat, at nagsimulang magbasa ng mga dokumento habang naghihintay ng kanyang kape. Dahil sa pagod at panghihina ng kanyang paningin, hindi napansin ni Hale ang isang baso ng tubig sa gilid ng mesa nang siya ay lumapit upang magpunas. Sa isang mabilis na pagkakamali, ang baso ay tumumba at ang tubig ay kumalat sa ibabaw ng mga papel ni Mateo. Ang mga letra sa dokumento ay nagsimulang kumupas at ang papel ay naging kulubot dahil sa pagkabasa. Agad na binalot ng matinding takot si Hale. Ang kanyang buong katawan ay nanigas, ang kanyang mga balikat ay kusang napaatras at ang kanyang mga bisig ay itinaas niya ng bahagya upang protektahan ang kanyang mukha. Sanay siya na sa bawat pagkakamali ay may kasunod na malakas na sigaw o isang masakit na sampal mula kay Okoro. "I'm so sorry. Sorry po talaga, hindi ko sinasadya. Parang awa niyo na. Huwag niyo po akong saktan." Ang pabulong na pagsusumamo ni Hale. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakapikit. Naghihintay ng parusang nakasanayan niya, ngunit walang sigaw na dumating. Sa halip, naramdaman niya ang isang mahinahon at mainit na boses na tila isang haplos sa kanyang natatarantang diwa. "Huminga ka ng malalim, miss. Walang nasaktan. Ang papel ay natutuyo, pero ang tao ay kailangang ingatan." Dahan-dahang imulat ni Hailey ang kanyang mga mata. Nakita niya si Mateo na nakatayo, hindi galit, kundi may bakas ng matinding pagtataka at habag sa kanyang mga mata. Kinuha ni Mateo ang kanyang sariling panyo at dahan-dahang pinunasan ng tubig sa mesa, tinitiyak na hindi lalong masira ang mga papel. Napansin ni Mateo ang mga kamay ni Hale na puno ng paltos at ang isang maliit na sugat sa kanyang hintuturo na nagsisimulang magdugo muli. Hindi nagsalita si Mateo tungkol sa mga dokumento. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na puting plastik mula sa kanyang bag at naglabas ng isang piraso ng malinis na bang-aid. Sa isang kilos na puno ng paggalang, inabot niya ito kay Hale. "Gamitin mo ito. Baka maimpeksyon ang sugat mo." Nakatulala lamang si Hale sa bang-aid na nasa kanyang palad. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga sugat ay laging dinaragdagan. Kailanman ay hindi ginagamot. Ang simpleng kabutihang ito mula sa isang estranghero ay tila isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito masakit. Ito ay isang uri ng sakit na nagpapaiyak dahil sa sobrang tamis. Nang matapos kumain si Mateo, nag-iwan siya ng bayad sa ilalim ng kanyang plato. Pag-alis niya, laking gulat ni Hale nang makita ang halaga ng pera. Sobra-sobra ito para sa isang kape at tinapay. Nakatago sa ilalim ng perang yon ang isa pang piraso ng bang-aid at isang maliit na note na nakasulat sa likod ng isang resibo. "Keep fighting. The sun always rises." Nanatiling nakatayo si Hale. Hawak ang note na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa gutom o sa pagod, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Ang pakiramdam na siya ay tao pa rin, na karapat-dapat sa malasakit. Ngunit sa likod ng munting pag-asang ito, isang malalim na pangamba ang muling bumangon sa kanyang isip. Bakit may isang taong tulad ni Mateo na nag-aalala sa isang tulad niyang basahan? At hanggang kailan mananatili ang ganitong uri ng liwanag bago muling lamunin ang dilim ng kanyang nakaraan? Ang gabi sa gilid ng kalsada ay hindi kailanman naging mapayapa para sa isang pusong tulad ng kay Hale na laging binabalot ng pangamba. Sa isang sulok ng karinderya ni Aling Nena, nakahiga siya sa ibabaw ng ilang pinagpatong-patong na karton. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot, habang pilit na kumakapit sa tanging init na nagmumula sa kanyang sariling mga braso. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang maramdaman niya ang mabibigat
at pasuray-suray na hakbang ng isang anino na unti-unting lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Isang lalaking amoy alak at may mali siya sa mga mata ang tumayo sa kanyang harapan. Naramdaman ni Hale ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo at ang pamilyar na takot na tila lalamon sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata upang maghintay ng saktan. Sa halip, ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa ilalim ng kanyang munting unan kung saan nakatago ang isang maliit na kutsilyo na ginagamit sa pagbalat ng prutas. Nang tangkain ng lalaki na hawakan ng kanyang balikat, mabilis na bumangon si Hale. Ang talim ng kutsilyo ay kumislap sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng bagsik na isinilang mula sa kawalan ng pag-asa. Hindi siya sumigaw, ngunit ang bawat hininga niya ay puno ng determinasyon. Ang lalaki, na nagulat sa biglaang paglaban ng isang babaeng mukhang mahina, ay mabilis na napaatras at tuluyang lumisan habang nagmumura sa dilim. Naiwan si Hale na mag-isa. Ang kanyang dibdib ay naglalabas ng malalakas na pintig, habang ang kanyang mga daliri ay nananatiling nakakapit sa malamig na bakal ng kutsilyo. Kinaumagahan, muling nagpakita si Mateo sa karinderya. Hindi niya maipaliwanag sa kanyang sarili kung bakit tila may isang hindi nakikitang tali na humihila sa kanya pabalik sa lugar na yon. Nang malaman niya mula kay Aling Nena ang nangyari kagabi, nakita niya ang bakas ng puyat at pagod sa mukha ni Hale. Lumapit siya rito, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan na hindi kayang tapatan ng anumang material na bagay. Hindi ligtas para sa iyo ang manatili sa ganitong kalagayan, ang malumanay na sabi ni Mateo habang nakatingin sa mga sugatang kamay ni Hale. I will make sure na magkakaroon ng legal na proteksyon ng lugar na ito. No one should ever make you feel afraid again. Habang abala si Mateo sa pag-aayos ng kaligtasan ni Hale sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang mansyong puno ng karangyaan, ngunit balot ng kalungkutan, isang matandang lalaki ang nakaupo sa gitna ng isang silid na tila tumigil ang oras. Siya si Don Roberto. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng mga laruan na kupas na ang kulay, mga damit ng bata na maingat na nakatago sa loob ng mga dekahitang kahon at isang malaking larawan ng isang magandang babae na may hawak na sanggol. 30 taon na ang lumipas mula nang mawala ang kanyang kislap, ang kanyang kaisa-isang anak na si Hale. Ang bawat gabi ni Don Roberto ay isang mahabang paglalakbay sa mga alaala ng apoy, ng usok at ng boses ng kanyang asawa na nagmamakaawang iligtas ang kanilang anak. Ang kanyang kayamanan ay walang saysay kung ang bawat sentimo nito ay hindi kayang ibalik ang nawalang piraso ng kanyang kaluluwa. Bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok ang isang pribadong investigador. May inilapag itong isang sobre sa ibabaw ng mesa ng matanda. Sa loob ng sobre ay isang larawan ng isang gintong kwintas na may pendant na bituin at buwan, nakakasumite lamang ng isang maliit na tiyangge ng mga alahas. Ang puso ni Don Roberto ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang pamilyar na disenyo. Ito ang kwintas na siya mismo ang nagdisenyo para sa kanyang anak, ang simbolo ng kanilang sumpa na hinding-hindi sila magkakahiwalay. Nahanap na po natin ang kwintas sa isang pawn shop sa lungsod. Don Roberto? Ang ulat ng investigador. Isinanla ito ng isang babaeng nagngangalang Carmen. Ang nanginginig na mga kamay ng matanda ay humawak sa larawan. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng makintab na papel. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila naghuhugas sa 30 taon ng pagsisisi. Agad niyang tinawagan si Mateo, ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado, at ang taong itinuring na niyang sariling anak. Mateo, hanapin mo ang babaeng nagngangalang Carmen
Hanapin mo kung kanino galing ang kwintas na yon. Ang boses ni Don Roberto ay gumaralgal dahil sa tindi ng emosyon. Kahit ubusin mo ang lahat ng yaman ko, kahit ibigay ko ang huling hininga ko, kailangang mahanap ko ang aking anak. Please, Mateo, dalhin mo siya pabalik sa akin. Nang ibaba ni Mateo ang telepono, hindi niya napigilang mapatingin kay Hale na abala sa paghuhugas ng mga baso sa kabilang sulok ng karinderya. Sa ilalim ng suot nitong lumang duster, napansin niya ang isang maliit na kislap ng liwanag na nagmumula sa balikat ng babae. Isang hugis na tila hindi basta-basta sugat kundi isang marka ng tadhana. Isang malalim na katanungan ang nagsimulang bumuo sa kanyang isipan. Posible bang ang liwanag na hinahanap ng kanyang kliyente ay ang mismong babaeng sinusubukan niyang protektahan mula sa dilim? Hanggang kailan itatago ng tadhana ang katotohanan bago nito tuluyang pagtagpuin ang dalawang pusong matagal nang naghahanap sa isa't isa? Ang bawat hakbang ni Mateo patungo sa maliit at tila napabayaan na tahanan ni na Carmen ay tila pagpasok sa isang masukal na kagubatan kung saan ang hangin ay mabigat at puno ng hindi maipaliwanag na pangamba. Bilang isang abogado, sanay siya sa pagbabasa ng mga tao at ang hitsura ng bahay na ito, ang mga bakod na nangangalawang at ang mga bintanang balot ng alikabok, ay nagbibigay sa kanya ng impresyon ng isang pamilyang nabubuhay sa gitna ng pagkukunwari. Nang magbukas ang pinto, sumalubong sa kanya si Doña Carmen na may suot na mga alahas na bagaman marami ay halatang hindi tunay, pilit na nagpapakita ng isang yaman na wala na sa kanya. Kasunod nito si Okoro na ang mga mata ay agad na nagningning nang makita ang mamahaling sasakyan at ang maayos na bihis ni Mateo. "Attorney, pasok po kayo." Ang paanyaya ni Carmen, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na pilit pinatutunog ng maayos. "Tungkol ba ito sa isinanla kong kwintas? Napakahalaga niyan sa amin. Simbolo yan ng aming pamilya." Inilabas ni Mateo ang larawan ng kwintas na may pendant na bituin at buwan. "Gusto ko lang malaman kung paano ito napunta sa inyo. Napakahalaga ng impormasyong ito sa aking kliyente." Doon ay nagsimulang maghabi ng kasinungalingan si Carmen. Pinunasan niya ang kanyang mga mata na wala namang luha, isang kilos na puno ng pagganap. "Ay, attorney, iyang kwintas na yan ay pag-aari ng aking anak na pumanaw na. Napakasakit para sa amin na isanla yan. Pero dahil sa hirap ng buhay at sa dami ng bayarin sa ospital, wala kaming pagpipilian. It's the only thing left of my poor child." Sumabat naman si Okoro. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa sa pera. "At alam niyo po, attorney, kung may reward man ang pagbibigay ng impormasyon, malaking tulong yun sa amin. Marami kaming utang na naiwan dahil sa mga trahedyang dumating sa pamilya namin. You know how hard it is to survive these days, right?" Habang nakikinig, ang mga mata ni Mateo ay nananatiling nakatuon sa bawat galaw ng mga daliri ni Okoro na tila hindi mapakali, at sa paraan ng mabilis na pagkurap ng mga mata ni Carmen sa tuwing binabanggit ang tungkol sa anak na nawala. Ramdam ni Mateo ang isang malakas na hila sa kanyang kalooban na nagsasabing ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga labi ay tila isang sapot ng gagamba. Malambot pakinggan ngunit mapanlinlang at puno ng dumi. Samantala, sa karinderya ni Aling Nena, ang paligid ay puno ng amoy ng ginisang bawang at sibuyas. Si Hale ay abala. Sa harap ng malaking kawa, ang kanyang mga kamay ay bihasa na sa paghawak ng malaking sandok. Dahil sa kanyang sipag at katapatan, napagpasyahan ni Aling Nena na gawin na siyang katulong na tagapagluto. "Hale, heto ang unang sweldo mo," ang sabi ni Aling Nena habang iniaabot ang isang maliit na puting sobre. "Sobra-sobra pa ang ibinibigay mong serbisyo rito. Karapat-dapat ka lang sa pag-angat." Nang hawakan ni Hale ang sobre, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa lamig, kundi dahil sa isang pakiramdam ng kalayaan na ngayon lang muling dumampi sa kanyang balat. Inilapit niya ang sobre sa kanyang dibdib, ipinikit ang kanyang mga mata
at dahan-dahang huminga ng malalim. Sa loob ng maraming taon, ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay kinukuha ni Carmen at Okoro. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang kanyang pagod ay may katumbas na halaga na siya lamang ang may-ari. Pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nagiging tao muli. Maya-maya pa ay pumasok si Mateo sa karinderya. Ang kanyang mga balikat ay tila bumaba mula sa matinding pagod sa pakikipag-usap sa mga mapagpanggap na tao. Ngunit nang makita niya si Hale na may munting ngiti sa mga labi habang maingat na itinatago ang sobre sa loob ng kanyang bulsa, ang lahat ng inis at pagdududa sa kanyang puso ay tila natunaw. Parang masarap ang luto natin ngayon, Miss Cook. Ang biro ni Mateo, ang kanyang tinig ay naging malambing at puno ng kapayapaan. Nagulat si Hale at agad na naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Attorney, nakabalik po kayo. Maghahanda lang po ako ng mainit na sabaw para sa inyo. Inihain ni Hale ang isang mangkok ng siningang. Dahil sa kaba, hindi niya napansin na medyo napadami ang asin sa sabaw. Ngunit habang tinitingnan ni Mateo si Hale na naghihintay ng kanyang reaksyon, hindi niya magawang magreklamo. Hinigop niya ang sabaw ng marahan, ninanamnam ang bawat patak na tila ito ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Sa bawat higop, ramdam niya ang pagpupunyagi ni Hale sa likod ng bawat lasa. Your soup is special today. Lasang-lasa ang pagsisikap mo. Ang sabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga mata ni Hale na tila may isang lihim na koneksyon na nabubuo sa pagitan nila. Isang uri ng pagkilala na higit pa sa salita. Nang matapos ang hapunan, lumabas si Mateo at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Sa kabilang dako ng kalsada, sa isang marangyang restaurant, nakaupo si Okoro kasama ang kanyang kabit. Gumagastos gamit ang pera mula sa mga huling utang na kanyang nakuha. Sa isang pagkakataon, lumingon si Okoro sa bintana ng restaurant upang ayusin ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang paningin ay dumapo sa tapat na karinderya. Doon, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang babaeng maayos ang pagkakatali ng buhok, may kislap sa mga mata, at kinakausap ng isang lalaking halatang may mataas na katayuan sa buhay. Ang basong hawak ni Okoro ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay. Ang bawat daliri niya ay naninigas sa matinding gulat. Ang babaeng itinapon niya bilang basura, ang babaeng akala niya ay namamatay na sa gutom, ay nakatayo doon na tila isang bituin na muling nahanap ang kanyang liwanag. Ang kanyang panga ay uminit sa inggit at pagkalito. Paano nagawa ng isang basahan na magningning nang hindi niya kasama? Ang bawat hakbang ni Okoro patawid sa kalsada ay tila pagdadala ng isang madilim na ulap sa gitna ng unti-unting sumisikat na pag-asa ni Hale. Habang papalapit siya sa karinderya ni Aling Nena, ang kanyang marangyang sapatos ay naglalabas ng tunog ng pag-iskis sa tuyot na semento. Isang tunog na nagpabalik sa lahat ng takot at pait sa puso ni Hale. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Okoro ay humalo sa amoy ng mantika at uling, isang marahas na paalala ng mundong pilit ng tinatakasan ng babae. Huminto si Okoro sa harap ng lamesang nililinis ni Hale. Kasunod nito ang kanyang kabit na si M, na may suot na makulay na damit at mukhang labis na nandidiri sa paligid. Ang tingin ni Okoro kay Hale ay puno ng pangungutya. Tila tinitingnan niya ang isang dumi na hindi kailanman magiging bahagi ng kanyang malinis na buhay. Hale, look at you! Akala ko ba matapang ka? Pero heto ka ngayon, tagapunas ng lamesa at tagahugas ng pinggan sa isang hamak na karinderya. Ang boses ni Okoro ay puno ng lason. Ang bawat salita ay sadyang itinoon upang durugin ang natitirang dangal ni Hale sa harap ng ibang mga customer. Kahit anong gawin mong pagtakas, basurahan ka pa rin babagsak. You're nothing but a servant who lost her only value. Naramdaman ni Hale ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang nagnanais kumawala. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa basahan na hawak niya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin, hindi na bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng wala nang balak pang lumingon sa likod. Mas mabuti na ang manatili sa sinasabi mong basurahan, Okoro, kaysa maging isang aso na patuloy na naghahanap ng tira-tira ng ibang tao para lang magmukhang mayaman. Ang sagot ni Hale, ang kanyang tinig ay naging malamig at kasing talim ng isang punyal. Ang dumi ng lamesang ito ay kayang linisin ng sabon at tubig, pero ang dumi ng budhi mo, kahit anong yaman mo, ay hindi mo kailanman mahuhugasan. Dahil sa matinding inis sa sagot ni Hale, mabilis na lumapit si M at itinaas ang kanyang kamay, handang ilapat ang isang masakit na sampal sa mukha ng babaeng itinuturing niyang hadlang. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip habang ang kamay ni M ay pababa na sa pisngi ni Hale. Napapikit si Hale. Ang kanyang katawan ay kusang nanigas sa pag-aabang ng sakit na pamilyar na sa kanya. Subalit bago pa man dumampi ang palad ni M, isang malakas at matatag na kamay ang humuli sa pulso nito sa gitna ng ere. Ang bawat daliri ng lalaki ay mariing nakakapit, pinipigilan ang anumang karahasan na maganap. Dumilat si Hale at nakita si Mateo na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mukha nito ay tila isang pader ng bakal na hindi matitinag. Ang mga mata ni Mateo ay naglalabas ng isang uri ng lamig na tila nagpapatigil sa bawat galaw ni Okoro at ng kanyang kabit. Sa ilalim ng batas, ang anumang uri ng pananakit sa aking kliyente at empleyado ay may katapat na mabigat na parusa. Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Kung ayaw niyong magpalipas ng gabi sa loob ng selda, mas mabuting lumisan na kayo sa lugar na ito. You are not welcome here. Wala nang nagawa si Okoro, kundi hatakin palayo si M habang nagmumura sa galit. Ang kanilang pag-alis ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng karinderya. Nang mawala na ang mga ito sa paningin, naramdaman ni Hale ang biglaang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig, isang reaksyon mula sa matinding takot na pilit niyang itinago kanina. Hindi nagatubili si Mateo. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang sariling asul na vest at maingat itong inilagay sa ibabaw ng nanginginig na mga balikat ni Hale. Ang init ng tela at ang amoy ng kalinisan na nagmumula rito ay tila isang mahigpit na yakap na nagpapatahimik sa nagwawalang damdamin ni Hale. Huminga ka ng malalim, Hale. Nandito ako. Ang bulong ni Mateo, ang kanyang kamay, ay sandaling dumampi sa balikat ng babae bago muling lumayo upang panatilihin ang paggalang. Hindi na sila muling makakalapit sa iyo, I promise. Nakatitig lamang si Hale sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na hawak ang dulo ng vest ni Mateo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang pakiramdam ng pagiging protektado. Ang pakiramdam na may isang taong handang tumayo sa harap ng bagyo para sa kanya. Ngunit sa gitna ng mainit na damdaming ito, isang kakaibang pangitain ang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala ng apoy na tila muling sumisiklab. Nang gabing iyon, habang si Hale ay mahimbing na natutulog sa kanyang maliit na sulok, isang kakaibang amoy ang nagsimulang pumasok sa kanyang mga panaginip. Ang amoy ng tuyot na kahoy na unti-unting kinakain ng init, ang usok na gumagapang sa ilalim ng pinto na tila mga daliri ng isang halimaw. Dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata at nakita ang isang kulay kahel na liwanag na sumasayaw sa mga dingding ng karinderya. Ang matinding init ay nagsisimulang yumakap sa kanyang balat at sa kabilang panig ng kalsada, isang anino ang nakatayo, pinapanood ang bawat pagliyab ng apoy na tila isang tagumpay. Ang tanging tanong na naiwan sa kanyang naguguluhang isipan ay, ito na ba ang huling kislap ng kanyang buhay
bago muling maging abo ang lahat ng kanyang pinagsikapan. Ang bawat hininga ni Hale ay tila isang pakikipaglaban sa malapot at maitim na usok na unti-unting lumalamon sa bawat sulok ng karinderya. Ang matinding init ay nagmumula sa mga dingding na dating saksi sa kanyang pagsisikap, ngunit ngayon ay nagiging isang kulungan ng nagniningas na kahel at pula. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang isipan ay tila bumalik sa isang madilim na bahagi ng kanyang pagkabata. Ang amoy ng sunog na kahoy at ang hiyaw ng mga taong hindi niya makilala. Ang takot na matagal na niyang ibinaon ay muling bumangon, dahilan upang manigas ang kanyang mga binti at mawalan siya ng lakas na tumakas. Sa labas, ang gabi ay napuno ng liwanag na hindi nanggagaling sa buwan. Si Mateo, na noon ay nagmamaneho pa uwi, ay napatigil nang makita ang naglalakihang dila ng apoy na yumayakap sa gusali kung saan alam niyang natutulog si Hale. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nag-uutos sa kanyang kumilos. Hindi siya nag-atubili. Kinuha niya ang kanyang makapal na asul na jacket, binuhusan ito ng tubig mula sa isang boteng nasa loob ng sasakyan at sumugod sa gitna ng panganib. Nahanap niya si Hale na nakaluhod sa gitna ng kusina. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka habang ang paligid ay unti-unti nang nagigiba. Sa isang mabilis na galaw, binuhat ni Mateo ang babae. Ang bigat ni Hale sa kanyang mga bisig ay tila isang paalala na ang buhay na ito ay hindi niya hahayaang maging abo. Itinago niya ang ulo ni Hale sa kanyang dibdib. Pinoprotektahan ito mula sa mga bumabagsak na bahagi ng kisame hanggang sa tuluyan silang makalabas patungo sa malamig na hangin ng gabi. Dinala ni Mateo si Hale sa pinakamalapit na ospital. Ang puting ilaw ng emergency room ay tila isang matalim na liwanag pagkatapos ng kadiliman at apoy. Habang ang mga nurse ay abala sa pag-aasikaso kay Hale, nanatili si Mateo sa tabi nito. Ang kanyang sariling mga kamay ay puno ng uling at bahagyang paso, ngunit ang kanyang paningin ay hindi humihiwalay sa maputlang mukha ng babae. Dumating ang isang doktor upang suriin ang mga sugat ni Hale. Dahil sa dumi at init, kinailangang gupitin ng doktor ang bahagi ng suot na damit ni Hale sa may kanang balikat upang malinis ang isang bahagi ng balat na nadarang sa init. Sa bawat paggalaw ng gunting sa tela, ang puso ni Mateo ay tila bumibilis ang pagtibok. Nang tuluyang mahawi ang tela, isang kakaibang marka ang bumungad sa kanyang paningin. Sa maputing balat ni Hale, malapit sa kanyang bahagi ng baka-baka, ay may isang birthmark na hugis bituin. Ang kulay nito ay bahagyang matingkad kaysa sa kanyang balat. Isang perpektong hugis na tila iginuhit ng tadhana. Ang bawat linya ng bituin na yon ay tila isang kidlat na tumama sa alaala ni Mateo. Bigla niyang naalala ang mga gabi sa mansyon ni Don Roberto, ang mga kwento ng matanda tungkol sa kanyang nawawalang kislap at ang detalyadong paglalarawan sa markang taglay ng kanyang anak mula nang isilang ito. Ang mga dokumentong hawak ni Mateo, ang kwintas na isinanla ni Carmen, at ngayon ang markang ito sa balikat ni Hale, ang lahat ng mga piraso ng puzzle na tila kalat-kalat ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang babaeng kanyang pinoprotektahan, ang babaeng itinuring na basahan ng pamilya-pamilya, Okoro, ay ang mismong hiyas na 30 taon nang hinahanap ng pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Ang bawat paghihirap na naranasan ni Hale ay tila isang malupit na biro ng tadhana na ngayon ay malapit ng magwakas. Dahan-dahang lumabas si Mateo mula sa silid ni Hale. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinukuha ang kanyang telepono. Ang hallway ng ospital ay tahimik. Tanging ang tunog ng sarili niyang paghinga ang kanyang naririnig. Hinanap niya ang numero ni Don Roberto. Nang sumagot ang matanda sa kabilang linya, ang tinig ni Mateo ay naging gumaralgal. Puno ng emosyong hindi niya kayang pigilan. Don Roberto? Humihingi po ako ng paumanhin sa pagtawag ng ganitong oras. Ang panimula ni Mateo.
habang nakatanaw sa pintuan ng silid ni Hale. Ngunit kailangan niyo na pong maghanda. Nakita ko na po ang kislap ng bituin sa gitna ng kadiliman. Buhay ang anak niyo, Don Roberto, at kasama ko siya ngayon. Pagkatapos ng tawag, nanatiling nakatayo si Mateo sa labas ng pintuan. Alam niya na sa sandaling malaman ng mundo ang katotohanan, ang buhay ni Hale ay magbabago ng tuluyan. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan para sa babae, isang munting kirot ang dumaan sa kanyang puso. Kung si Hale ay isa ng makapangyarihang prinsesa bukas, may lugar pa ba ang isang simpleng tagapagtanggol na tulad niya sa bagong mundo ng babae? O ang pagsagip ba niyang ito ang magiging huling pagkakataon na mayakap niya ang babaeng unti-unti nang nagiging bahagi ng kanyang sariling kaluluwa? Ang bawat panginginig ng mga kamay ni Don Roberto habang nakasakay sa kanyang sasakyan patungo sa ospital ay tila isang pagyanig ng buong mundo na 30 taon niyang dinala sa katahimikan. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang tanging maririnig ay ang kanyang mabigat at mabilis na paghinga, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa munting kwintas na nasa loob ng isang velvet na kahon. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang sumasabay sa kanyang pananabik at takot. Takot na baka ito ay isa na namang panaginip na maglalaho paggising ng umaga. Sa loob ng puting silid ng ospital, si Hale ay nakahiga, nakatingin sa dahan-dahang pag-ubos ng likido sa kanyang swero. Ang bawat pintig ng kanyang pulso ay may kasamang matinding pag-aalala. Sa halip na magpahinga, ang kanyang isipan ay abala sa pagtutuos ng mga bayarin. Paano niya babayaran ang lahat ng ito ngayong abo na ang kanyang pinagtrabahuhang karinderya? Paano siya magsisimulang muli sa mundong tila sadyang ipinagkakait sa kanya ang kapayapaan? Attorney, kailangan ko na pong lumabas dito bukas, ang mahinang sabi ni Hale nang pumasok si Mateo sa silid. Hindi ko na po kayang dagdagan ang utang ko sa inyo. I need to find work as soon as possible. Lumapit si Mateo at dahan-dahang kinuha ang nanginginig na kamay ni Hale. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng bagyo. Hale, huwag mo munang isipin ang pera. Ang mahalaga ay ligtas ka. May isang tao na naghintay sa iyo ng 30 taon. Isang tao na ang tanging hiling ay makita ang kislap ng bituing matagal nang nawala sa kanyang langit. Gusto kanyang makita. Naguluhan si Hale. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang hudyat ng pagbabago ng kanyang tadhana. Pumasok ang isang matandang lalaki na ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Nakita ni Don Roberto sa mukha ni Hale ang bawat linya at ganda ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang mga labi ay nanginig, at ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luhang 30 taon niyang pinigil. Hindi siya nakapagsalita. Ang bawat salita ay tila nalunod sa tindi ng emosyong bumabalot sa kanyang puso. Sa isang kilos na puno ng pagpapakumbaba at pagmamahal, dahan-dahang lumapit ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod sa gilid ng kama ni Hale. Hindi niya ito niyakap agad dahil natatakot siyang baka masaktan ang mahinang katawan ng babae. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na semento habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakatitig sa mukha ng kanyang anak. Kinuha niya ang kamay ni Hale, idinikit ito sa kanyang noo at hinayaan ang kanyang mga luha na bumasa sa balat ng babae. Anak, ang aking maliit na kislap, ang gumaralgal na bulong ni Don Roberto. Patawarin mo ako kung natagalan ako. Patawarin mo ako kung hinayaan kitang magdusa sa dilim habang hinahanap kita. Naramdaman ni Hale ang isang kakaibang init na dumadaloy mula sa kamay ng matanda patungo sa kanyang puso. Bagaman hindi pa niya lubos na maunawaan ang lahat,
Ang pakiramdam ng pagiging kabilang, ang pakiramdam na may isang taong umiiyak dahil sa sobrang pagmamahal sa kanya, ay tila isang gamot na naghihilom sa lahat ng kanyang sugat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hale na hindi na siya mag-isa. Habang ang mag-ama ay nalulunod sa gitna ng kanilang muling pagkikita, sa kabilang dako ng lungsod, ang katahimikan ng labi ng kumpanya ni Don Roberto ay binasag ng matutunog na hakbang ng mga takong. Pumasok si Doña Carmen at Ocoro na may suot na mga damit na tila pupunta sa isang piging. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman at ngiti ng pagtatagumpay. Lumapit sila sa front desk, dala ang balitang akala nila ay magiging susi sa kanilang kayamanan. Sabihin mo sa amo mo, nandito ang pamilya ng batang nawawala. Ang mayabang na utos ni Doña Carmen sa receptionist habang inaayos ang kanyang pekeng alahas. Nandito kami para kunin ang gantimpala sa pag-aalaga namin sa kanyang anak sa loob ng maraming taon. Hindi nila alam na ang bawat salitang binitawan nila ay tila mga dulo ng lubid na unti-unting humihigpit sa kanilang sariling mga leeg. Habang si Ocoro ay nakangiting tumitingin sa karangyaan ng gusali, hindi niya namamalayan na ang babaeng itinapon niya bilang basura ay hawak na ngayon ang kapangyarihang dudurog sa bawat pangarap na itinayo niya sa kasinungalingan. Hanggang kailan mananatili ang nangiti sa kanilang mga labi bago nila matuklasan na ang gantimpalang kanilang inaasahan ay ang mismong karma na tatapos sa kanilang kaligayahan. Ang bawat salita ni Don Roberto ay tila mga banayad na haplos sa sugatang kaluluwa ni Hale. Ngunit sa kabila ng init ng pagtanggap, ang puso ng babae ay nananatiling balot ng isang manipis na sapot ng pag-aalinlangan. Sanay siya sa buhay na bawat biyaya ay may katumbas na sakit, kaya't ang biglaang pagdating ng isang amang tila kinuha mula sa isang magandang panaginip ay nagdudulot sa kanya ng takot. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito habang nakatingin sa marangyang bihis ng matanda. Bakit po ako? Marami pong tao sa mundo. Bakit niyo po iniisip na ako ang anak niyo? Ang tanong ni Hale. Ang kanyang boses ay parang isang marupok na sinulilid na anumang oras ay maaring maputol. Isang hamak na labandera lang po ako. Isang taong itinapon at walang halaga. Baka po nagkakamali lang kayo. Sa halip na sumagot ng mabilis, dahan-dahang kinuha ni Don Roberto ang isang maliit na velvet na kahon mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, ang gintong kwintas na may pendant na bituin at buwan ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng ospital. Ang bawat kurba ng ginto ay tila naglalabas ng sarili nitong liwanag. Isang pamilyar na kislap na nagpabilis sa tibok ng puso ni Hale. Inilabas din ng matanda ang isang lumang talaarawan na may mga tuyot na talulot ng bulaklak sa loob. Ang mga pahina nito ay punong-puno ng mga liham ng pag-ibig at pangungulila ng isang ina para sa kanyang nawawalang sanggol. Ang kwintas na ito ay hindi lamang ginto, Hal. Ito ang pangakong binitawan namin ng iyong ina bago ka nawala sa amin. Ang sabi ni Don Roberto, ang kanyang tinig ay puno ng bigat ng 30 taon na paghihintay. At ang markang bituin sa iyong balikat, iyon ang selyo ng ating dugo na kailanman ay hindi mabubura ng apoy o ng panahon. Hindi ako narito dahil sa iyong katayuan sa buhay. Narito ako dahil ikaw ang aking buhay. Naramdaman ni Hale ang unti-unting pagguho ng huling pader sa kanyang puso. Ang mga luhang matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili ay muling umagos, hindi na dahil sa sakit ng sampal ni Ocoro, kundi dahil sa pagkilala sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan. Dahan-dahang itinaas ni Don Roberto ang kanyang kamay at maingat na hinawi ang buhok ni Hale, isang kilos na puno ng pag-iingat na tila humahawak sa pinakamahalagang hiyas sa buong sansinukob. Habang ang mag-ama ay nalulunod sa gitna ng kanilang paghihilom, si Mateo ay nanatiling nakatayo sa isang madilim na sulok ng silid. Pinapanood niya ang bawat yakap
at bawat patak ng luha. Ngunit sa halip na purong kagalakan, isang malalim na pighati ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Bilang isang abogado na nagmula rin sa hirap, alam niya ang distansya sa pagitan ng isang tagapaglingkod at ng isang prinsesa. Ang babaeng dati ay pinoprotektahan niya sa gitna ng ulan, at apoy ay ngayon ay pag-aari na ng isang mundong punong-puno ng ginto at kapangyarihan, isang mundong wala siyang puwang. Dahan-dahang lumingon si Hale at hinanap ang mga mata ni Mateo. Sa gitna ng kanyang bagong nahanap na kaligayahan, naramdaman niya ang unti-unting paglayo ng lalaking naging tanging sandigan niya noong siya ay wala pang pangalan. Nais niyang magsalita. Nais niyang sabihing ang ginto ay walang halaga kung wala ang taong nakakita ng kanyang liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang katahimikan ni Mateo ay tila isang pader na hindi niya kayang tawirin sa sandaling iyon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nabasag nang pumasok ang isang sekretarya ni Don Roberto. Ang mukha nito ay bakas ng pag-aalala. Lumapit ito sa matanda at bumulong ng isang balita na nagpabago sa aura ng silid. Don Roberto, nasa ibaba po ang pamilyang nagngangalang Ocoro at Doña Carmen. Pilit silang pumapasok sa inyong opisina sa kabilang gusali at nagwawala. Sinasabing may karapatan sila sa inyong yaman dahil sa pag-aalaga nila sa inyong anak. Ang bawat salita ng sekretarya ay tila isang lason na muling nagpabalik sa alaala ni Hale ng bawat pasa sa kanyang katawan at bawat pag-iyak niya sa madilim na kusina. Ngunit sa halip na manginig sa takot, isang kakaibang lamig ang gumuhit sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang umupo ng tuwid sa kanyang kama, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Tumingin siya sa kanyang ama, isang tingin na puno ng determinasyon ng isang taong tapos na sa pagiging biktima. Hayaan mo silang maghintay, Papa. Ang boses ni Hale ay naging matatag, tila isang utos na hindi maaaring baliin. Gusto nilang pag-usapan ang kanilang pag-aalaga sa akin. Ibibigay ko sa kanila ang pagkakataong yon. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang magdidikta ng halaga ng kanilang paniningil. Napatitig si Mateo kay Hale. Ang babaeng dati ay tila isang kandilang madaling ihipan ng hangin, ay ngayon ay nagiging isang nagniningas na sulo. Ang kanyang puso ay napuno ng paghanga at takot. Paghanga sa kanyang lakas at takot na sa muling pagbangon ni Hale. Baka ang tanging bagay na maiiwan sa kanyang mga kamay ay ang alaala ng isang babaeng minsan niyang minahal sa gitna ng ulan. Habang si Hale ay naghahanda para sa pakikipagtuos, ang tanging tanong na naiwan sa hangin ay, kaya ba ng isang pusong puno ng sugat na magpatawad? O ang hustisya ba ay kailangang isulat sa pamamagitan ng luha ng mga taong nagpahirap sa kanya? Ang malawak at marangyang lobby ng kumpanya ni Don Roberto ay nababalot ng isang hindi komportableng tensyon, habang ang mga boses ni na Doña Carmen at Ocoro ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ang mga empleyadong nakasuot ng uniforme ay nagpapalitan ng mga makahulugang tingin habang pinapanood ang dalawang taong tila hindi nababagay sa kinang ng mga marmol na sahig at mga kristal na chandelier. Si Doña Carmen, nasuot ang kanyang pinakamagarbong damit na puno ng mga pekeng hiyas, ay patuloy sa paghampas ng kanyang palad sa ibabaw ng front desk, habang si Ocoro ay nakatayo sa likuran nito na may ngiti ng isang taong akala ay nanalo na sa loterya. Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakausap niyo? Kami ang nagligtas sa anak ng amo niyo mula sa gutom at kamatayan. Ang singhal ni Doña Carmen sa takot na receptionist. Utang na loob niya sa amin ang bawat hininga niya sa loob ng maraming taon. Kaya bilisan niyo at tawagin niyo ang bilyonaryong yon dahil kailangan naming pag-usapan ang aming gantimpala. That's right, dagdag ni Ocoro habang inaayos ang kanyang kurbata at tumitingin sa karangyaan ng gusali na tila ba pag-aari na niya ito. We spent so much money and effort to keep her alive. Marapat lang nabayaran kami ng tama.
Ang katahimikan ay biglang lumaganap sa buong lobby nang bumukas ang pribadong elevator. Lumabas si Don Roberto, ang kanyang bawat hakbang ay nagpapakita ng isang awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Kasunod niya si Mateo, na ang mga mata ay nananatiling matalas at nakatuon sa 2 taong nagkakagulo. Ngunit ang tunay na nagpatigil sa mundo ni na Okoro at Carmen ay ang babaeng naglalakad sa tabi ng matanda. Hindi na ito ang Holly na kanilang nakilala sa madilim na kusina. Wala na ang kupas na duster, wala na ang mga balikat na laging nakayuko sa takot, at wala na ang mga matang laging basa ng luha. Nakasuot siya ng isang marangyang asul na damit na tila kinuha mula sa kailaliman ng karagatan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod na nagpapakita ng kanyang kislap at ganda. Ang bawat hakbang ni Hale ay puno ng dangal at kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay tila isang bituin na muling nahanap ang kanyang tamang kalangitan upang magningning. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang mukha ni Okoro ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang panga ay uminit at ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na parang kandilang natutunaw sa ilalim ng matinding init. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng bawat pangungutya at saktong ibinigay niya kay Hale noon. Si Doña Carmen naman ay napaatras. Ang kanyang mga kamay na kanina ay mapangahas ay ngayon ay pilit na itinatago sa likod ng kanyang katawan. Hale, ikaw ba talaga yan? Ang gumaralgal na tanong ni Okoro. Ang kanyang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at pagsisisi. Lumapit si Hale sa kanila. Hindi masyadong malapit upang hindi madungisan ang kanyang bagong buhay, ngunit sapat na upang maramdaman nila ang lamig ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Tiningnan niya ang kanyang dating asawa at ang biyenang nagpahirap sa kanya. Ang bawat pasa at bawat sakit na naranasan niya ay tila muling sumagi sa kanyang isipan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Narinig ko na naniningil kayo para sa inyong serbisyo. Ang boses ni Hale ay naging matatag at malalim. Ang bawat salita ay tila isang hatol na hindi maaaring mabago. Tama kayo. Marapat lang na pag-usapan natin ang mga utang na dapat bayaran. Ngunit bago ang lahat, kailangan nating bilangin ang bawat sakripisyo ko na ninakaw nyo, ang bawat patak ng dugo ko na inyong binaliwala, at ang buhay na pilit niyang kinuha sa akin dahil sa inyong kasakiman. Hale, anak, huwag kang ganyan. Ang pabulong na pagsusumamo ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang pusang nagmamakaawa. Pamilya pa rin tayo, di ba? Marami rin naman kaming naitulong sa'yo. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Hale. Pamilya? Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng sariling dugo sa kalsada. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng huling alaala ng isang ulila. Ngayon, oras na para matuklasan nyo ang tunay na kahulugan ng kabayaran. Sa gitna ng tensyon, ang telepono sa bulsa ni Okoro ay dahan-dahang nanginginig. Sa kanyang kaba, kinuha niya ito at nakita ang isang mensahe mula sa mga taong pinagkakautangan niya ng malaking halaga. Ang mensahe ay simple ngunit nakatatakot. Oras na para magbayad, Okoro. Alam naming nahanap mo na ang kayamanan. Kung hindi mo maibibigay ang pera ngayong gabi, wala nang natitira sa'yo. Kahit ang bahay mo. Ang telepono ay dahan-dahang nadulas sa mga nanginginig na daliri ni Okoro at bumagsak sa matigas na marmol. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Tumingin siya kay Hale, umaasang makakakita ng kahit munting habag, ngunit ang nakita niya lamang ay ang refleksyon ng sarili niyang kasamaan sa mga matang wala ng balak pang magpatawad. Hanggang kailan kakayanin ni Okoro ang bigat ng kanyang sariling karma habang pinapanood ang babaeng itinapon niya bilang basura
na ngayon ay may hawak ng susi ng kanyang kaligtasan. At si Hale, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ay handa na nga bang saksihan ang pagguho ng mga taong minsang naging mundo niya? Ang bawat hakbang ni Okoro patungo sa kanyang tahanan ay tila paglapit sa isang guho ng mga pangarap na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Pagdating niya, ang tanawin ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ang mga gamit na dati ay simbolo ng kanyang pagmamayabang, ang mamahaling telebisyon, ang mga dekalidad na silya, at maging ang kanyang mga damit ay nakakalat sa gitna ng kalsada, nakabilad sa ilalim ng init at alikabok. Ang mga tauhan ng bangko at ang mga lalaking pinagkakautangan niya ay abala sa pagdidikit ng pulang papel sa pintuan ng bahay, isang tanda na ang bawat sulok ng gusaling iyon ay hindi na sa kanya. Hindi maaari ito. Akin ang bahay na yan. Ang hiyaw ni Okoro, ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa ingay ng mga sasakyang dumadaan. Ang kanyang kabit na si M, na kanina lang ay nakakapit sa kanyang braso, ay mabilis na bumitaw. Kinuha nito ang sariling bag na puno ng mga hiyas na galing sa pera ni Okoro at tumalikod nang walang kahit isang sulyap. Ang bawat hakbang ng babae palayo ay tila isang sampal sa mukha ni Okoro, isang paalala na ang katapatan ay hindi kailanman mabibili ng perang galing sa nakaw. Sa kabilang dako, sa loob ng isang tahimik at malamig na opisina, iniabot ni Mateo ang isang itim na folder kay Hale. Ang bawat dokumento sa loob nito ay bunga ng ilang araw na pagpupuyat at paghahanap ng hustisya. Hale, tapos na ang lahat ng papeles. Nabawi na natin ang karapatan mo sa maliit na bakery na itinayo mo noon. Ang bawat sentimong kinuha nila ay opisyal na ring na-freeze ng korte. Wala na silang matatakbuhan. Tiningnan ni Hale ang mga dokumento, ngunit ang kanyang puso ay hindi na puno ng kagalakan. Sa halip, naramdaman niya ang isang malalim na pagod. Ang pagod ng isang kaluluwang matagal na nakipaglaban sa dilim. Salamat, Mateo. Hindi ko alam kung paano ko masisimulan ang pasasalamat sa iyo. Wala kang dapat ipagpasalamat, Hale. Ipinaglalaban ko lang ang nararapat. Ang sagot ni Mateo, ang kanyang tinig ay may halong lungkot na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang ngiti. Nang hapong iyon, ang katahimikan ng mansyon ni Don Roberto ay binasag ng mga pagsusumamo na nagmumula sa labas ng malaking bakal na pinto. Nakaluhod si Doña Carmen at Okoro sa gitna ng ulan na nagsisimulang pumatak. Ang kanilang mga damit ay basang-basa, ang kanilang mga mukha ay puno ng putik at luha. Ang dating hiyaw ng pagmamayabang ay napalitan ng mga hikbi ng desperasyon. Hale, anak, maawa ka. Wala kaming matutuluyan. Ang sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses, ay tila isang pusang nalulunod. Pamilya tayo, Hale. Patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang namin. Isipin mo ang mga taong pinagsaluhan eh. Lumabas si Hale sa balkonahe. Bitbit ang isang lumang lata ng biskwit. Ang mismong latang kinuha ni Doña Carmen sa kanya noong gabing mawala ang kanyang anak. Ang bawat hakbang ni Hale pababa ng hagdan ay tila isang pagbabalik sa bawat sakit na naranasan niya. Huminto siya sa harap ng pintuan, ang tanging naghihiwalay sa kanya at sa mga taong pumatay sa kanyang pangarap. Dahan-dahang binuksan ni Hale ang bakal na pinto. Nakita niya si Okoro na nakatingala sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Naalala ni Hale ang lamig ng sahig ng ospital, ang amoy ng dugo, at ang tawa ng kanyang asawa habang siya ay naghihirap. Ang bawat alaala ay tila isang talim na muling humiwa sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdurugo. Gusto niyo ng pamilya? Gusto niyo ng tulong? Ang boses ni Hale ay naging malamig, tila isang hanging galing sa libingan. Nung kailangan ko ng pamilya, itinapon niyo ako. Nung kailangan ko ng awa, pinagtatawanan niyo ang bawat luha ko. Ang halaga ng bawat isa sa inyo ay nakatago sa loob ng latang ito.
Inihagis ni Hale ang lata ng biskwit sa paanan ni na Okoro at Carmen. Ang takip nito ay bumukas at naglabas ng mga barya na nagkalat sa putikang kalsada. Ang bawat barya ay tila kumikislap sa ilalim ng ulan, isang simbolo ng lahat ng perang pinag-interesan nila. Ayan ang bayad ko sa inyo. Barya, para sa mga taong walang halaga ang budhi. Kunin niyo iyan at wag na kayong magpapakita sa akin kailanman. Ang utang niyo ay hindi mababayaran ng pera, kundi ng habambuhay na pagsisisi. Tumalikod si Hale at muling pumasok sa loob. Iniwan ang dalawang tao na nag-uunahang pulutin ang mga barya sa putik. Habang naglalakad siya pabalik, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan, ngunit kalakip nito ang isang mabigat na katanungan. Saan na siya dadalhin ng kanyang bagong simula? Pagpasok niya sa kanyang silid-aklatan, nakita niya ang isang sobre sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ito ay mula kay Mateo. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at binasa ang nilalaman nito. Isang resignation letter. Ang bawat letra ng pangalan ni Mateo sa dulo ng papel ay tila isang pamamaalam na hindi niya inaasahan. Bakit sa sandaling nahanap na niya ang kanyang kislap, ang tanging taong naging liwanag niya sa dilim ay biglang nagpapasya na maglaho? Kaya ba niyang panatilihin ang ningning ng kanyang bituin kung ang langit na kanyang sinasandalan ay unti-unti nang lumalayo? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa salamin ng sasakyan ay tila mga luhang nagmumula sa kalangitan, sumasabay sa bilis ng tibok ng puso ni Hale habang tinatahak ang daan patungo sa maliit na apartment ni Mateo. Hindi niya alintana ang dilim ng gabi o ang lamig na unti-unting nanunuot sa kanyang marangyang suot. Ang tanging nasa isipan niya ay ang piraso ng papel na punong-puno ng pamamaalam. Isang liham na tila nagnanais na putulin ang tanging ugnayan na nagbigay sa kanya ng tunay na liwanag. Sa loob ng kanyang payak na silid, abala si Mateo sa paglalagay ng kanyang mga huling gamit sa loob ng isang itim na maleta. Ang bawat tupi ng kanyang mga damit ay may kasamang mabigat na buntong hininga. Tinitingnan niya ang kanyang mga libro, ang kanyang mga dokumento, at ang maliit na espasyo na naging saksi sa kanyang mga pangarap. Pakiramdam niya ay tapos na ang kanyang tungkulin. Ang bituin na minsan niyang inalagaan sa gitna ng bagyo ay nahanap na ang kanyang langit at para sa isang tulad niyang tagapagtanggol lamang, ang manatili ay tila isang pag-aambisyon na hindi nararapat. Ang katahimikan ng kanyang silid ay nabasag nang marinig niya ang mabilis at tila desperadong pagkatok sa kanyang pinto. Nang buksan ni Mateo ang harang na kahoy, bumungad sa kanya si Hale. Basang-basa ang babae, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang pisngi at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng sakit na mas matindi pa sa anumang hiyaw. Hindi nakapagsalita si Mateo. Ang kanyang puso ay tila pinipiga habang pinapanood ang babaeng mahal niya na nanginginig sa lamig at lungkot. "Hale, bakit ka nandito? You should be home. Gabi na at malakas ang ulan." Ang tanging nasabi ni Mateo habang mabilis na kumukuha ng isang malaking tuwalya upang ibalot sa mga balikat ni Hale. Hindi sumagot si Hale. Ang kanyang paningin ay dumapo sa maletang nakabukas sa ibabaw ng higaan. Kinuha niya ang resignation letter mula sa kanyang bulsa at sa harap ni Mateo. Dahan-dahan niya itong pinunit sa maliliit na piraso. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga talulot ng bulaklak na nalanta sa gitna ng taglamig. "Bakit ka aalis, Mateo? Bakit mo ako iiwan ngayong nahanap ko na ang lahat?" Ang boses ni Hale ay naging gumaralgal. Ang bawat salita ay puno ng pagtatampo at pagmamahal. Nung panahong palamunin at basurahan ang tingin ng lahat sa akin, nung ang sarili kong asawa ay itinuring akong walang halaga, ikaw lang ang nakakita sa akin. Ikaw lang ang tumingin sa akin na parang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ngayon, iiwan mo ako dahil lang mayaman na ako? Dahil lang may apelyido na ako? Huminga ng malalim si Mateo.
Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa mapanuring tingin ni Hale. Natatakot ako, Hale. Natatakot ako na ang mundong kinabibilangan mo ngayon ay masyadong maliwanag para sa isang tulad ko. Ayaw kong maging mantsa sa kislap mo. I'm just a lawyer, and you are a princess now. Sa isang mabilis na kilos, lumapit si Hale at hinawakan ang magkabilang kamay ni Mateo. Ipinatong niya ang kanyang noo sa dibdib ng lalaki, hinahayaan ang init nito na tumagos sa kanyang nanlalamig na katawan. Hindi ako naging kislap dahil sa pera ni Papa Mateo. Naging kislap ako dahil binigyan mo ako ng lakas na maniwala sa sarili ko. You are my sky, Mateo. Ang bituin ba ay makakapagniningning kung wala ang langit na kumukupkop sa kanya? Please don't go. Naramdaman ni Mateo ang panginginig ng mga balikat ni Hale. Ang lahat ng kanyang pader ng proteksyon at pag-aalinlangan ay tila gumuho sa isang sandali. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay at mahigpit na niyakap si Hale. Inilulubog ang kanyang mukha sa basa at mabangong buhok ng babae. Ang kanilang mga puso ay tumitibok sa iisang ritmo, isang awit ng dalawang kaluluwang nahanap ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng kanilang pagyakap, dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Hale. Ang kanyang hinlalaki ay banayad na dumaan sa ibabaw ng isang maliit na peklat sa hintuturo ni Hale, ang mismong sugat na minsan niyang ginamot sa karinderya. Ang peklat na yon ay isang paalala na ang kanilang pag-ibig ay hindi isinilang sa karangyaan, kundi sa gitna ng hirap at malasakit. Ipinikit ni Hale ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang bawat sandali ng katahimikan at seguridad na tanging sa mga bisig ni Mateo niya nararamdaman. Ang ulan sa labas ay patuloy sa pagbuhos, ngunit sa loob ng silid na yon, ang tanging nananatili ay ang init ng isang pag-ibig na handang harapin ang anumang bukas, gaano man ito kakinang o kadilim. 6 na buwan ang mabilis na lumipas, na tila isang malumanay na agos ng ilog na dahan-dahang naguhugas sa mga bakas ng putik at pait ng nakaraan. Sa gitna ng lungsod, isang malaking billboard ang naglalabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Nagpapakita ng mukha ng isang babaeng ang ganda ay hindi lamang nagmumula sa kanyang kasuotan, kundi sa kislap ng kanyang mga mata na puno ng pag-asa. Siya si Hale, ang tagapagtatag ng Kislap Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng bawat uri ng pang-aabuso at pilit na ibinaba ang dangal. Sa isang madilim at mabahong eskinita na hindi kalayuan sa kislap ng billboard, isang lalaki ang nakaupo sa tabi ng tumpok ng mga basura. Si Okoro ay suot ang isang kamiseta na punong-puno ng mantsa at butas. Ang kanyang mga kamay, na dati ay bihasa sa pagmamaliit, ay ngayon ay nanginginig habang humahawak sa isang piraso ng tuyong tinapay. Nang tumingala siya at makita ang mukha ni Hale sa malaking screen, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib na mas masakit pa sa gutom na kanyang nararanasan. Ang bawat tagumpay ni Hale ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Isang paalala na ang hiyas na itinapon niya noon ay ngayon ay nagniningning na sa buong mundo, habang siya ay nananatiling nabubulok sa dilim ng kanyang sariling mga maling desisyon. Walang katarungan ang mas matindi pa sa makita ang taong sinaktan mo na masaya at matagumpay habang ikaw ay nalulunod sa pagsisisi na wala ng puwang para sa kapatawaran. Sa kabilang dako, sa loob ng isang malawak na hardin na puno ng mga namumukadkad na rosas, ang katahimikan ng hapon ay binabasag ng isang mahina at malambing na tawa ng isang sanggol. Si Don Roberto ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng katandaan, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng purong kagalakan habang karga ang kanyang apo. Ang bawat maliit na daliri ng sanggol na humahawak sa kanyang kamay ay tila nagbubura sa 30 taon ng kanyang pangungulila. Ang buhay ay muling bumalik sa kanyang mansyon,
Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa pag-ibig na muling nabuo. Lumapit si Mateo kay Hale na nakatayo sa balkonahe. Pinagmamasdan ng kanyang ama at ang kanilang anak. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa baywang ni Hale. Inilalapit ang kanyang katawan upang ibigay ang init na naging sandigan ng babae sa bawat bagyo. Ang bawat hininga ni Mateo sa leeg ni Hale ay tila isang pangako ng katapatan na kailanman ay hindi mapapantayan ng anumang material na bagay. "You look beautiful tonight, Hale." Ang bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at pagsamba. Sino ang mag-aakala na ang babaeng nahanap ko sa maliit na karinderya ay magiging boses ng pag-asa para sa libu-libong kababaihan? Lumingon si Hale at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ninanamnam ang amoy ng kalinisan at pagmamahal na nagmumula sa lalaki. "Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa iyo, Mateo. Ikaw ang nagturo sa akin na ang aking kislap ay hindi nagmumula sa aking apelyido, kundi sa aking kakayahang bumangon muli. Thank you for never giving up on me, kahit nung ako na mismo ang sumuko sa sarili ko." Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang gintong kwintas na may pendant na bituin at buwan mula sa kanyang bulsa. Sa isang kilos na puno ng lambing, isinuot niya ito muli sa leeg ni Hale. Ang malamig na ginto ay dumampi sa balat ng babae, isang simbolo ng kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na ngayon ay magkakasama na sa iisang himig. Hinalikan ni Mateo ang noo ni Hale, isang nanginginig at matagal na halik na nagdadala ng lahat ng kanilang mga panalangin at pangarap. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube at rosas sa kalangitan na natiling magkayakap ang dalawa. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila isang maayos na musika sa gitna ng katahimikan ng hardin. Alam ni Hale na ang kanyang mga sugat ay hindi kailanman mawawala. Ngunit ang mga ito ay nagsisilbi na lamang bilang mga marka ng kanyang katapangan. Ang dilim ay tapos na, at ang bawat babaeng nagnanais makahanap ng kanyang liwanag ay mayroon ng bituing titingalain. Bawat babae ay may sariling kislap, ang huling bulong ni Hale sa hangin, habang nakatingin sa malawak na langit. Kailangan mo lang hanapin ang tamang kalangitan para magningning, at huwag na huwag mong hahayaan ang sino man nahipan ang iyong kandila. Dahil ang liwanag na nagmumula sa loob ay hindi kailanman mapapatay ng anumang bagyo. Sa dahan-dahang paglubog ng araw sa kabilang panig ng dagat, ang langit ay tila naging isang higanting canvas na pininta sa mga kulay ng ginto, ube at matingkad na rosas. Ang bawat sinag ng liwanag na tumatama sa mga bintana ng mansyon ni Don Roberto ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal na panahong naging mailap para sa bawat taong naninirahan dito. Ang katahimikan ng hapon ay binabalot lamang ng mahinang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno at ang banayad na pag-awit ni Hale sa kanyang sanggol na mahimbing nang natutulog sa kanyang mga bisig. Nakatayo si Hale sa gitna ng balkonahe. Ang kanyang paningin ay nakapako sa malayo, kung saan ang ingay ng lungsod ay tila isang malayong alaala na lamang. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang gintong kwintas na bituin at buwan. Ang bawat kurba ng alahas ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat hagupit ng tadhana na kanyang nalampasan. Ngayon, sa harap ng katahimikang ito, nahanap na ba niya ang tunay na kapatawaran? Hindi kailanman nakalimutan ni Hale ang lamig ng sahig ng ospital o ang pait ng bawat sampal ni Okoro. Ngunit ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang mga taong nanakit sa kanya sa kanyang buhay. Sa halip, ang pagpapatawad ay ang pagpapasya niyang huwag nang hayaan ang anino ni na Okoro at Doña Carmen na diktahan ng kanyang kasalukuyan. Ang makita ang dalawa na nabubuhay sa hirap at pagsisisi sa labas ng kanyang bakod ay hindi na nagdudulot sa kanya ng tuwa. Ito ay nagsisilbi na lamang
bilang isang paalala na ang bawat gawa ay may katapat na bunga. Siya ay payapa na, hindi dahil natalo niya ang kanyang mga kaaway, kundi dahil nahanap niya ang sarili niyang halaga na hiwalay sa kanilang panghuhusga. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang likuran. Ang kanyang mga hakbang ay banayad upang hindi magising ang sanggol. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ni Hale. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagapang upang yakapin ang mag-ina. Ang bawat hininga ni Mateo ay tila isang bulong ng seguridad na nagpapatatag sa bawat hibla ng pagkatao ni Hale. The gala for the foundation was a success, Hale. Maraming kababaihan ang nabigyan natin ng bagong simula ngayong gabi. Ang malambing na sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. It's not just a foundation, Mateo. It's a promise. Ang sagot ni Hale habang nakasandal ang kanyang ulo sa pisngi ng lalaki. Ang bawat babaeng pumapasok sa pintuan natin ay isang bituing nawawala sa dilim. I want them to know na kahit gaano pa sila durugin ng mundo, mayroon silang liwanag na hindi kailanman mapapatay ng kahit sino. Mula sa loob ng silid, lumabas si Don Roberto na may dalang isang maliit na kumot para sa kanyang apo. Ang matanda ay tila nabawasan ng maraming taon sa kanyang mukha. Ang bawat ngiti niya ay tunay at walang bahid ng pagsisisi. Tumingin siya sa kanyang anak at sa kanyang manugang at sa isang sandali. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang yumaong asawa na tila nakangiti rin mula sa kabilang panig. Ang kanilang kislap ay hindi na muling mawawala. Sa pagtatapos ng kwentong ito, isang mahalagang aral ang naiiwan sa bawat pusong nakikinig. Ang halaga ng isang tao, lalo na ng isang babae, ay hindi kailanman dapat isandal sa apelyido ng kanyang asawa, sa yaman ng kanyang magulang, o sa opinyon ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa lakas na tumayo muli matapos ang bawat pagbagsak at sa tapang na piliin ang pagmamahal at pagpapatawad sa sarili sa gitna ng matinding kawalang katarungan. Ang bawat isa sa atin ay may bituin sa ating balikat, isang markang tadhana na nagpapaalala na tayo ay espesyal. Maaring takpan ito ng uling ng kahirapan o mantsahan ng dugo ng sakripisyo, ngunit kailanman ay hindi ito mawawala. Ang kailangan lang nating gawin ay hanapin ang tamang langit, ang mga taong tunay na magpapahalaga sa atin, ang mga pusong handang tumayo sa tabi natin sa gitna ng bawat howa-howan ng buhay. Habang ang gabi ay tuluyan ng bumabalot sa mundo at ang mga bituin sa langit ay nagsisimula ng magningning, si Hale ay huminga ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata ng may ngiti. Wala na ang takot, wala na ang dilim. Ang star necklace na kanyang suot ay kumislap sa huling pagkakataon sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang piping saksi sa isang buhay na nagmula sa abo at ngayon ay nagniningning ng mas maliwanag pa sa anumang hiyas sa buong sansinukob.